Ganda kami po mga kaibigan. Live na live po tayo dito sa may EDSA. Ayan. Meron pa rin po kaming rally dito kahapon at ngayon. Kasama nating mga ka-Duterte supporters, sa ating mga mamamayan na nagmamahal sa bayan para po magsiwalat ng kanilang mga damdamin sa mga nagaganap po sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na po sa grabe pong korupsyon. Trillion pesos po ang pinag-uusapan dito. At flood control parang yan. At kasama rin po natin ating mga Duterte vloggers nandito. Ayan, ang dami nating mga Duterte vloggers na nandito. Ang dato, ayan po nating pasensya na ako na kayo mauupo. Habang wala nagsasalita, gusto ko lang malaman ninyo ang plano ng Divino Gobyerno sa bayan tungkol sa agriculture. Okay? Hindi na ako magrereklamo kasi hindi ako marunong magreklamo, hindi ako marunong sumigaw. Pero ang aking sabi po wala pong rally ngayon. Meron po tayong rally ngayon dito. Kaya yung mga kapatid po natin, kaya kapabayan natin na malapit lang po sa area, pumunta na po kayo dito para magsiwalat po kayo ng mga damdamin nyo, mga sama ng loob, mga inis, pagkadismaya nyo po sa mga nagaganap sa ating pamahalaan, sa ating bayan. Pumunta po kayo dito at karapatan po natin yan na isawalat ang ating mga nararamdaman. Protected po yan ng Constitution na tayo po ay magkaroon ng peaceful assembly at magsama-sama at ipakita ang ating pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pag-voice out ng ating mga nararamdaman, ating mga nakikita sa ating bayan na hindi po maganda na ginagawa po marami pong korupsyon sa ating bayan. Habang naghihirap po ang ating mga kababayan, napakarami po mga kurakot na mga politiko, bilyon po, trilyon po ninanakaw nila. Samantalang naghihirap ang ating mga kababayan. Nakita nyo naman, konting ulan, baha na po ang buong Manila, buong Pilipinas. Grabe po kung bahain ngayon dahil wala po tayong maayos na flood control na ninakaw po ng ating mga tiwali, mga politicians, ganoon din ang maraming mga nagsabwatan, mga contractors, engineers, lahat po sila, mga walang yan, mga wala po mga konsensya, puro ghost project po ang karamihan doon, samantalang pinondohan po ng pera ng ating bayan, ating bayan. Andito po si hello mga kababayan, ako'y nagagalak at nakita ko na naman muli ang aking kapatid, aking kaibigan na isang warrior sa kalsada, si Ma'am Cecil Salvador. Yes, Mabuhay Duterte. Matagal na kami nakilala ng Ma'am Cecil. Nasaan pa kami na? Sa Comelec pa yan, no? That was 2018. Yes. Mga nagmamahal po kami sa bayan. Kaya pag may panawagan po, nandito pa rin kami sa kalye. Thank you. Suportahan natin si Ma'am Cecila sa kanyang YouTube channel, sa kanyang TikTok channel. Suportahan natin sa Facebook o suportahan natin. Ako, supporter ako niyan. Bye-bye. Ayan po yung ating mga babae. Kailangan Brazil. Makanya kilala na kayo sa kumpanya. Kalimutan ko man Ano si Sila Salvador? ako po. Ito, mabuhay ang ating mga vloggers. Grabe. Andito ating mga vloggers. Ayan, nandito po sa paligid natin ang ating mga vloggers na masisipag. Nandito tayo ngayon Andito si Lenbe. para sigaw yung mga hinaing natin sa gobyerno ito. Yung mga uring o mga pinayan, yung mga nag-aaring uri sa gobyerno, na di dapat magpatuloy yung ginagawa nilang pagyurak sa kaban ng bayan. Yung mga kasama nating pulis dyan, mga kasama natin yan, partihan ng mga uring magagawa na isa nating mga kaibigan yan. Tayo yung magkasama sa veterans. Hindi tayo bayan na nilulurangan ang karapatan natin bilang isang Pilipino
pera eh. Nakumukuha. At Mga nagnanakaw sa malapit lang po kabanang dito sa bayan. EDSA, pumunta na po kayo dito. Hindi tayo Pahayag papayag. po ang inyong mga damdam, Napagsamantalahan tayo. ang inyong mga disgusto Pinagnanakawan tayo. para sa mga At nangyayari gumagawa ng mga sa proyekto. ating bayan. Ayan, ang dami po natin mga ka-Duterte supporters, mga Duterte vloggers, nandito po. Si Kuya Reggie Holero nanonood. Ano Kuya Reggie? Thank you for watching. At sa lahat ng ating mga OFW all over the world, mabuhay kayo lahat. Sa lahat ng ating mga ka-Duterte supporters, mabuhay. Sa lahat na nagmamahal sa ating pinakamamahal na Vice President Sara Duterte, mabuhay po tayong lahat. Ipagtanggol po natin, protektahan ang ating pinakamamahal na Vice President Sara Duterte. Siya po ang ating susunod na presidente, kaya protektahan po Sa natin kanta, di ba po, na habang merong nagsunod, habang sila yung nasa tuktok, hindi matatapos ang bulong. Ano yung mga yan? Yung mga nag-aaring-uri na nagtatag, Ano itong mga ito? wala silang karapatan. Gulilak. Nakulang tayo. Dami? ng karapatan Wow, ang dami. bilang Sino isang nag-donate? Pilipino. Sino nag-donate? Ang dami. Hindi nagbago pangalan ko. Hello, lahat po malapit sa EDSA. Pumunta po kayo dito. Ipahayag nyo ating mga damdamin. Ating mga nakikita nating mga kawalangyaan ng ating mga politiko. Ipakita po ang pagmamahal sa ating bayan. Mabuhay BP Sara Duterte. Suportahan natin BP Sara. Protektahan natin BP Sara Duterte. Siya po ang susunod nating presidente. At titino na po ang ating Pilipinas pag siya na po ating presidente. Sama-sama ang mga Lenbe, oportunista. Lenbe. Kasama ng administrasyon ngayon. Wow, sino nag-donate? Wow, ang dami po nag-donate ng ano, oh, makakain. Wow, ang dami pong Goldilocks. Napakarami. 35 boxes na ubos Wow, 35 boxes po ng Goldilocks. Ayaw mag... Hindi nagpakilala. Meron tayong problema malaki. Yan. Thank you. Ay, sorry. Nanonood sa atin si Janil De Jesus. Hello, Janil De Jesus. Thank you for watching. Ate Len, Bems. Ate Len, halina kayo dito. Nasa ng grupo natin ng Ate Lems. Si Ate Ira Enriquez. Hello, Ate Ira. Thank you for watching. Ayan kan sir, ganun tayo Ayan, ayan po mga kaibigan. Live na live po po tayo dito sa may, Nagbalatan ng mamon. sa may EDSA. Ayan, inaasahan po dito ng ating mga kasama. Wangir ka? Oo. Punta ako kasama si Gea. Oo. Sa Cavite. Ikaw talaga, namukha nga kita sa Cavite. Kailan ka sa na yun, sabi ko dukit. Ang dami pong Goldilocks. Grabe, bigay daw po to ni, donate daw po ni Attorney Vic. Kuya, pengi akong Goldilocks. Rodriguez! Yan, ang dami-dami pong binigay. 35 boxes po ng Goldilocks coming from Attorney Vic Rodriguez. Ang ating napakabait na senator that we never had. Dapat po talaga, siya ang ating senador. Ay, hindi lang siya napagbigyan. Pero napakagaling po ng ating Attorney Vic Rodriguez. Ayan, napakabait po na tao. Mabait nating kaibigan. At talaga po nakakahinayang hindi po siya na pinalad na maupo sa ating Senado. Siya po naman talaga po may pagmamahal sa bayan, wala sakit. Nanonood sa atin si Kuya Bong Asardon Alones. Hello Kuya Bong! Bong Sones, thank you for watching. At sa lahat ng mga kapulisan, ng mga tropa natin nandito, nasa paligid, mabuhay kayong lahat. Maraming salamat sa protekta sa amin dito, pagbibigay ng kaayusan. Sa lahat nating mga kapulisan, saludo po ako sa inyo dahil talaga po naman serbisyo publiko ang hangad ng ating mga kapulisan, ating mga kasundaluhan. Andito po, marami pong pulis dito sa paligid namin sa EDSA, pero kami po ay mga peace-loving people. Tahimik lang po, peaceful rally lang po kami dito. At wala pong gulo-gulo dito. Pagpapahayag lang po ng aming mga damdamin, ng aming disgusto sa mga nagaganap na malawakang korupsyon, pagnanakaw sa ating kaban ng bayan habang naghihirap ang ating mga kababayan. Napakarami pong mga magnanakaw sa ating gobyerno, walang konsensya, walang pagmamahal sa ating bayan. Kaya tayo po,
Wag po na tayo maglalagay ng mga politiko ng mga walang konsensya, walang pagmamahal sa ating bayan. Kailangan ang ating mga leaders may pagmamahal sa ating bayan, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino, may malasakit. At hindi puro pagnanakaw lamang ang iniisip, kung hindi talaga mapabuti ang buhay ng ating mga kababayang Pilipino. Nanonood ang aking magandang kaibigan, aking sister in Christ, si Dr. Lisa Quiroldico. Hello, Dr. Lisa, thank you for watching. At nanonood din aking pamangkin, si Jamie Ejercito, at si Ma'am Junaina, nanonood din. At si Kuya Arsenio Soriano Mamuyag nanonood. Ang aming leader natin dyan sa Deb Solid, Duterte Ice Brigade, si Ate Lenbe. Ayan, mga masugid nating mga Duterte warrior. Ayan, nagagalit na po yung mga speaker natin dito. Huwag niyo antayin na mga taong bayan nakakalagpad sa inyo. At itapon kayo sa inyo para maramdaman ninyo ang mga burak na kakain ng ating kababayan na nalulunod sa baha. Ninakaw niyo lahat ang pera, hindi ka na nagsawa mula sa ama mo. Mabuhay, Duterte na nagmamahal sa ating bayan. Halina po kayo dito sa Maawa ka naman kayo sa mga taotes ay tahanan daw ng mga mayak. nanonood sa atin si Kuya Edgar Zamora Durano. Hello Kuya Edgar, thank you for watching. Si Ate Liz, Walang hiya kayo, wala kayong maawa sa mga taong bayan na naghihirap, hindi nyo naramdaman. Lenbe, ating ka Duterte. Mayayaman kayo. Ayan. Kasi nyo yung paano kumita yung mga negosyo ninyo. I-follow nyo si Ate Lenbe, ha? Sana. Saan? Pagyan na kayo. Ayan. Pasensya na po kayo, ha? Mainit po dito. Ayan, kaya tayo nagpapaypay. Saka dito lang po ako sa tabi kasi mahina po yung signal. Pag gumalaw ako, ayan, puputol yung signal natin. Kaya dito lang po muna ako, medyo maganda yung signal dito. Ayan po ang paligid natin, EDSA. Marami po tayong mga ka-Duterte supporters. Ayan, mga natin, mga ka-Duterte supporters natin dito. Mga kapwa-vloggers natin nandito. Ayan, kasama natin mga vloggers nandito. Kuya Hebert, nandito kanina si Kuya Hebert. Galing si Kuya Hebert dito sa rally. Sabi niya walang rally. Kuya Hebert, may rally. Halika na ulit, balik ka rito. Ayan. At hinihintay po natin, baka daw ito po dumating ang ating pinakamamahal na senador. Senador Attorney Vic Rodriguez, ang ating the best senator we never had. Kakahinayang po talaga. Napakagaling po, napakatalino, napakabait po ni Attorney Vic Rodriguez. Kaya lang po din siya nabigyan ng pagkakataon na makaupo sa Senado. Pero sa susunod po, talagang suportado po natin siya. Kahit saan tumakbo si Attorney Vic, suportahan natin siya. Nanonood din si Ate Sam Madale. Hello Ate Sam Madale. Ayan, leader po siya, Muslim leader. Diyan po sa Quiapo. Sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum po sa inyong lahat. Peace be with you all. Allahu Akbar. God is good. Ayan. Yung malapit po dito sa EDSA, pumunta na po kayo dito para labas po kayo ng mga hinaing nyo, mga galit, sama ng loob nyo sa gobyerno, sa korupsyon, malawakang korupsyon po, pagnanakaw na ginagawa nila sa ating kaban ng bayan, na imbis na itulong nila para sa edukasyon ng ating mga kabataan, sa healthcare ng ating mga mamamayan, para lagi tayong healthy lahat at libre ng sa ating ospital, at lalo sana matulungan ng ating mga mahihirap. Maraming mga proyekto, programa ang ginagawa para sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga hirap, pero ninanakaw po nila ang kaban ng bayan. Nagpapakahirap, naghahanap buhay ang ating mga kababayan para magbayad ng tax, pero ninanakaw po nila ang kaban ng ating bayan. Kaya dapat po, wag na po sa social media lang kayo, pumunta po kayo dito. Wag na po puro social media lang. Pumunta po kayo dito sa EDSA, ilabas niyo po ang mga sama na
alam nyo, mga galit nyo po na nararamdaman nyo sa mga pagnanakaw na ginagawa nila, ang gagahasa nila sa ating kaban ng bayan. Ayan. Sabi ni Kuya Egay, Golang Robinson. Ayan. Kuya, halika dito ka. Dito lang to sa may Robinson Galleria, tapat na tapat. Nanonood ang aking mabait na kaibigan, si Susan Rojas. Ate Susan Rojas, thank you for watching. At syempre, yung katropa natin, si Colonel Rudy Isidro. Colonel Rudy Isidro, thank you sa lahat ng mga kabutihan mo sa akin. At sa ating mga tropa dyan, mabuhay, mabuhay. Lahat ng mga tropa natin, mga kapulisan natin, mga kasundaluhan. Mabuhay, mabuhay kayong lahat. At maraming salamat sa pagmamahal nyo sa ating bayan. Dahil alam naman namin na ginagawa nyo lang inyong trabaho. Kaya ayan, napaligid po sila dyan. Pero ano lang po, para lang po protektahan. Bigyan kami ng kaligtasan dito habang nagrarally dito sa EDSA. Napaka-peaceful lang po ng aming rally dito. Nanonood sa atin si Tanya Garcia. Hello Tanya Garcia. Ingat po kayo, Tita Cecil Salvador. Thank you, Tanya. Ano, sino sumisigaw? Ayan! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! 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 Kaya ngayon, kung hindi tayo gagalaw, walang mangyayari. Ayun po mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na huwag kayong magpapapaniwala sa mga ibang nagbibigay ng schedule at oras dahil magkakalituan po tayo gaya kanina. Kasi merong mga grupo na pinagsasamantalahan nila ang ating mga naka-schedule na rally para ang tao ay magkawatak-watak. Kaya kanina, naka-schedule na ang araw at ang venue, pati ang oras. Pero, yung mga punyeta na mga loyalista, gumagawa sila ng mga schedule at venue para ang mga nagrarally magkawatak-watak at hindi tayo dumami. Kaya po, sa September 21 po, tayo pong lahat ay lumabas po sa Luneta Park po kung saan gaganapin ang malawakang rally. Kung hindi po natin makukuha sa Santong Dasalan ang mga politikong kurakot na ito, kukunin natin sila sa Santong Paspasan. Mga Pilipino, handa ba kayong lumaban para sa kapayapaan? Ipaglalaban ba natin ang ating mga karapatan? Kaya lumabas na po tayo sa ating mga lungga at ipagsigawan na lumabas na ang katotohanan at maipakulong si Martin Romualdez, pati si Charlico at si BBM. Hindi pwede na matapos ang taong ito at dumating ang Disyembre na hindi makulong ang mga politikong sangkot sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Tama! Hindi na kayo nakulong! Yung parusa ng Diyos, darating sa inyo! Ngayon na! Matagal pa yun. Matagal pa yun, Iner. Nanonood sa atin. Kapatid natin magsasalita. Halina po ngayon. Kuya Rizzy. Hello, Maricel Mendoza. Thank you for watching. Puro lang comment section ang tapak. Andito po siya. Nandito po ako para magsalita para sa mga Pilipino! Gusto ko po kayo sabihan na itigil niyo po ang mga kulay. Dapat lahat tayo pro-Pilipino! Hindi pro-Pilipino! Hindi pro-Nelly! Tayo dapat na naglalaban-laban! Hindi pro-Duterte! Hindi pro-BBM! Dapat tayo pro-Pilipino! Hello, ito ate ay Rakima. Kita niyo naman, guys, sa mga social media, lahat ng mga babad dyan, sa mga TikTok, Facebook at Threads, gano'n ang ginagawa nila. Pinagwawatak-watak nila tayo. Kasi alam nila kakayahan ng mga Pilipino.
Bisaya versus Kurakot. Alam niyo ba ang pinapakita nila sa Facebook? Pinaglalaban nila ang mga Bisaya o Tagalog. Sino man ang bobog gagawa nun? Ang kalaban natin ng mga Kurakot, hindi na mga iba't ibang mga Tagalog o Bisaya. Makinig kayo ng maayos. Lahat na yan ay mga division tactics lang nila. Yan ang mga gusto nilang gawin para mag-divide ng mga Pilipino. Huwag kayong magpapauto sa kanila. Itigil nyo na yung mga kulay nyo. Huwag kayong maging proud. Proud Lenny ako, proud BBM ako, proud Duterte. Maging proud Pilipino kayo! Pinoy ako, hindi fanatiko! Pinoy ako, hindi fanatiko! Pinoy ako, hindi fanatiko! Pinoy ako, hindi fanatiko! Huwag kayo maging proud! Naman mga sinusuportahan kayo mga iba na tinatawag ng mga presidente. May mga pagkakamali din. Walang perfectong presidente. Alam natin yun. Dapat galit tayo sa mga korupsyon. Kahit sino mga presidente, mga namumuno, kahit ating bahid ng korupsyon, dapat mali. Itinigil natin lahat ng korupsyon dito sa bayan natin. Isipin nyo? 150 million? 100 million? Dapat panghampalang doon sa mga... Kuya, pagsusuntukin mo na kasi lang. May mga nagsasabi pa na dapat kahit 1 million man lang sana. Ito frontliner natin si Kuya. Dapat walang pinukurakot kasi pera yun ang bayan. Sa tao yun ang bayan. Lahat ng mga akino dito, alam natin may mga pagkukulang. Mga pagkukulang na pinagsasalan. Nurse ako ng pandemic. Nakita mo gano'ng kahirapan ang trabaho dito. Alam natin may kapalpakan ng gobyerno. Pero huwag tayong maging panatiko. Kapag mali, itatama. Laban, Philip, laban, laban! Yun. Ito talaga, ito to eh. Huwag kayong maging panatiko. Kasi Okay? nila noon, Dapat lahat tayo sila ng korupsyon. nangyaman ng Hindi tayo bayaran. Lahat tayo dito dapat pro-Pinoy. Pro-Pinoy dapat lahat tayo dito. Hindi ganyan na yung mga kulay. Kaya sa September 21, sama tayo September 21. Dapat yun ang mga gagawin dito. Kailangan kayo doon. Pro-Pilipino. Hello, Shaina Marie Pansurga. Thank you for watching. Pansurga ba to? Panserga. Ayan, Panserga. Sa lahat ating mga viewers all over the world, mabuhay po kayong lahat. Sa ating mga OFW, saan man po kayong sulok ng mundo, mabuhay po kayong lahat. At kahit wala po kayo dito sa Pilipinas, kami po ay nakikipaglaban para rin po sa karapatan ninyo, para po sa inyong mga pamilya dito sa Pilipinas, kahit nandiyan kayo sa abroad. Ayan, ating mga ka-Duterte supporters, mga maisog natin, mga kamaisog dyan sa ibang bansa. Mabuhay tayong lahat at papakita na po natin ang ating pagmamahal sa bayan. Pumunta po kayo dito sa EDSA at para magpahayag po kayo ng mga damdamin nyo, mga disgusto ninyo sa ating pamahalaan. Nanonood si Arnold Manansala. Hello Arnold, thank you for watching. Ayan, nasa kabilang bakod ka pero isa na tayo ngayon. Isa na lang pinaglalaban natin, pagmamahal para sa bayan. Laban sa mga korupsyon, mga mandarambong na mga politiko. Ayan. Ayan, nandito ako. Marami po tayong mga Duterte vloggers. Nandito, ayan, ating mga Duterte vloggers. Napakasisipag po. Sa ating mga ka-Duterte supporters, nandito rin po, ayan. Kasama po natin sila sa ating mga laban para sa bayan. At dito, napakarami po, ayan. Sa lahat po ng paligid dito sa EDSA, nandito po yung ating mga kasamahan. Kuya Hebert, Magsino, nandito siya kanina. Umalis siya kasi sabi niya wala daw rally. Kuya Hebert, may rally. Hindi ka na rito, balik ka na uli. At baka pumunta ro dito ngayon si Attorney Vic Rodriguez. Ayan. Napakarami pong Gold Deluxe 35 boxes. Donate daw po ni Attorney Vic Rodriguez. Sabi ng ating mga tao dito. Pero
Ayaw pala ipasabi. Ay, sorry, Attorney Vic. Pero okay lang yun kasi mabait po kasi talaga si Attorney Vic Rodriguez. Siyempre, alam naman niya na mga tao dito, siyempre, nagugutom itong mga nagrarally dito. Kaya konting merienda lang. Okay lang yan. Naronood sa atin si Ate Maret Hernandez. Thank you for watching. Si Kuya Aminodem Ibrahim. Yan. Ang ating imam. Lahat na ating mga kababayan, mga kapatid na Muslim. Ayan, Assalamualaikum po sa inyo lahat. Mga kababayan, unang-una po, magandang gabi sa inyong lahat. At sa ating pong mga kapulisan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay graduate po ako ng criminology, pero hindi po ako pulis ngayon. Maaaring tinadha po ng ating Panginoon upang inyo ako ay makasama ngayon. Mga kababayan, nanginginig po ako sapagkat alam naman po natin kung gaano ho kalaki ang nangyayaring korupsyon sa bansa po natin. Hindi po natin pag-uusapan ang sino mang mga personalidad. Pag-usapan Ito po yung kasama nating Duterte vloggers. Kuya. Kaya mga kababayan, Tropang Bisaya. malinaw ho na lahat po tayo. Ikaw man ay supporter ni Duterte, Marcos, Pinklawan, ay apektado tayo ngayon dahil sa mga... Alam nyo, mga kababayan, gaya sinabi ko, mahal po natin yung mga pulis natin. Sapagkat ang kanila pong tungkulin is to serve and to protect. Alam po natin yan. Tandaan po ninyo, kung may kumakalaban na po sa kanila, yun yung mga... Hello, Kuya Lukman Abdurrahman. Thank you for watching. Lukman Abdurrahman. Like that po, si Ate Princess. Thank you for watching. Nakakaramdam na malinaw Diba? May investigasyon sa Senado. Nung na po si Martin Romualdez and si Saldico. Bakit ganun? Doon nagkaamina doon sa Senado. Bakit nagributon doon sa Senado? Diba? Dapat doon, ang inamin si Martin Romualdez, si Saldico, pero yung ginalasa doon po sa Senado. Malinaw naman mga kababayan. Malinaw naman ano ang pinakadahilan kung bakit pinalitan po nila si Senate President Escudero. Ito lang yan Actually, si Senate President Escudero, collateral damage lang yan. Ang gusto talaga nilang palitan si Marculita sapagkat ito yung nag-iimbestiga dyan sa mga flood control na yan. Mga kababayan, nakakagalit na po sapagkat mayaman po yung Pilipinas sana Kasi kaya po ako nanginginig kasi ang sakit sa dibdib Mga kababayan ko, nakikita po natin, ito po, tandaan po ninyo, yung pro-government po na nagrarally, ito po, dala ang flag ng Pilipinas at kung hindi kung ano mga flag po na nakikita po natin. Mga kababayan, magkaisa po tayo sa larangan po ng matawag po na ito. Tayo lahat ay Pilipino. Kung hindi po tayo lalabas, Hello, Rosalina. Thank you for watching. Hindi po tayo nananawagan upang tayo ay maghasikol ng kaguluhan sa bansa natin. Kundi pahayag po natin, nasawa na po at sobra na po ang ginagawa ng gobyerno ng ito. Kaya dapat naman, ngayon ay birthday ni Bongbong Marcos. Inimportahan natin yan sapagkat ang kanyang pangako. Alam mo dati, naalala ko dati nung high school ako, mga kababayan, durog na durog ang mga Marcos, alam nyo yan. Sapagkat nga pa, nakikita natin sa media noon na masama ang mga Marcos. Pero ngayong pagkakataon na ito, binigyan sila ng pagkakataon na may ayos ang pangalan ng Marcos. Pero ito ang ginawa nila. Lalo tinumisa ni Bongbong Marcos ang kanila ang apelyido. Na which is mga kababayan, nakikita natin ang matinding korupsyon ngayon. Ngayon, kung dyan lang kayo sa mga siyempang po ninyo, baka pwede naman magbigay po tayo ng panahon para naman po ito sa Teka, pabalik na rin ko. Ganito mo na lang, para nakikita. Mga kababayan, darating po yung time at wala po tayo. Paano naman po yung mga masusunod po ng mga kababayan? Ito matindi. Kunting ulan lang, bahala. Alam ko naiintindihan naman ito ng ating mga kapulisan. Kaya mahalin po natin yan sila. Ngunit wala lang po sapagkat ang kanila pong ginagawa ay tawag mo ng pagpuli. Mga kababayan ko, kunting ulan lang, bahala. Hindi lamang po sa isang location, kundi sa iba't ibang location ng ating bansa. So ito po ay sapat na po ito na dahilan upang ang mga Pilipino
Pilipino ay magkaisa upang labanan naman po ito mga nangyayaring kaindutan sa ating bansa. Pastor Abante, mga kababayan, nakita po ninyo, hindi po ako nagmura. Ako po ay isang baptist na dito ko sa Kinarapan. Masakit po sa akin, masakit po sa akin damdamin, sapagkat aking nababasa, laging sinasabi, Pastor Abante, bakit ganyan? Pastor ka pa naman, baptist ka pa naman. Masakit po sa aking damdamin. Sapagkat ako po ay isang baptist at even yung mga pastor po sa amin, hindi na naman po ay against na against. Kung nanonood na po ang kapasturan ng Kapisayaan, dito po sa Katagalugan, ako po nagsalita dito sa bagat Maricel Rondan, thank you for watching. Sabi niya, ingat kayo dyan ate. Yes, thank you Maricel Rondan. Sama natin sa UCCW, United Citizens Crime Watch. Ayan o, minumulto ka na. Kunti ko lang Alam niyo naman, po, ay napakarami nagkakaroon na matinding pagbahan dyan sa may Maynila. Ito yung sityo ng Maynila, pinapasok na ng baha. So bakit yan? Unahin mo na yan, Pastor Abante. Malaki ang pagbahanan mo sa mga pastor, mga kababayan. Ngunit sinasabi naman ng Bible na hindi po lahat nagpapakilalang sa ibang lugar ay dapat po natin panulaan. Sapagkat marami po yan ay mga tinatawag po sa Bible na mula ang sumita. Kaya si Pastor Abante, hindi ko sa inusgan, ngunit ito po lang mga kababayan na aking sinasabi, maaaring matawag po natin siya na mula ang propita. Tandaan po natin, ano po ang sinabi ni Pastor Abante? Dapat daw pangalanan ni Mayor Magano ang mga congressman na tinatawag po doon na nananabangin or sangkot dito po sa mga anomalyaw na ito. Pero ano nangyayari? Hindi po nila pinapadala ng imbitasyon si Mayor Magano, mga kababayan. Di ba? So malinaw po na malinaw ito kay Pastor Abante. Sabi niya, pangalanan ni Mayor Magano upang hindi di umano nadadamay ang katulad nilang masitino. Ngunit si Pastor Abante hindi naman po nanalo. Mga kababayan ko, malinaw po yan. Hindi po yan utos po ng ating Panginoon. Sapagkat po ang sa Bible, ang ayon po sa sinabi, yung po ang ipinuto. Pero si Pastor Abante, appointed son yan ng Comelec. Di ba? So dapat po, ito naman si Saldico, nabanggit na si Saldico, tago-tago na sa ibang bansa. Samantalang noon, grabe ho sila kung makabira. Ngayon, nakikita po natin mga kababayan, kaya magkaisa po tayo para naman po ito sa mga susunod na generation. Maraming salamat po. At ito po, mga kababayan, last na lang po. Binitawan ko na to. Mga kababayan, last na lang. Sabi nga may napanood ako na isang aktor niya, sinasabi niya, nakanood pa man, alam natin, yung leader sa Bongbong Marcos. Kapag ka ang isang pinuno ay weak, ang kanyang nasasakupan ay nagkakawatak-watak. Ito na ang nangyayari ngayon. Malinaw po na si Bongbong Marcos ang dapat natin sisihin. Bagamat dapat natin sisihin ang mga diskaya, even yung mga kontraktor sapagkat sila ay nangulimbat ng kaban ng bayan. Ngunit hindi ito mangyayari lahat kung hindi sa kahinaan ng pagiging Pangulo ng ating Bongbong Marcos. Malinaw po yan na malinaw. Kaya yung mga nagrarally dyan, na yung binabanatan ay mga diskaya lamang. Dahil ang sinabi ko, bagamat sila ay atin dapat pusgahan, sila man dapat ay managot. Ngunit yung pinakaulo, kasi nga mga kababayan, kung hindi nyo tinumbok ang ulo, ang ugat, hindi po matitigil ang korupsyon po na ito. Diba? Kung diskaya lamang ang kanya ating tuturusin, paano naman? Kung ang mga diskaya ay uubod ng yaman, paano naman yung mas baka na nakakataas dito? Marami po dyan ang hindi lamang isinasa publiko ang kanilang mga ari-arian, ngunit marami dyan ang higit na mas mayaman kaysa mga diskaya. Mga kababayan, na-mention na si Martin Romualdez. Anong aasahan natin kayo sa Blue Ribbon sapagkat nagkaroon ng ganito? Mga kababayan, anong ating aasahan sa Kongreso? Sapagkat naman ang Kongreso marami mga input dyan. So paano natin aasahan ito? O, paano natin? Kaya tayo po ang bibigayon ng solusyon. Magsama-sama po tayo kung batid nyo man na kayo naman din ay nahihirapan. Alam nyo kapag ako'y pumupunta sa Maynila sa orasyon ng baha, naawa po ako sa mga senior citizens. Even yung PGS, binabaha na dapat yung takbuhan ng mga kababayan natin na mayroong mga sakit. Dapat yun yung pinaka-secure na lugar para po sa may mga sakit po natin ng mga kababayan. Pero anong nangyayari? Diyos ko naman, di ba, ang nangyayari dyan sa PGS, pinapasok na ng baha. Grabe mga kababayan, nakakaawa tayo kung hindi pa tayo kikilos. Itong ginagawang independent investigate body ni Bongbong Marcos, huwag na kayong umasa dyan. Dahil siya din naman ang pumili niyan. Lahat ng yan ay ililis ng mga kababayan.
lahat ng yan ay hindi tutumbukin si Saltico, hindi tutumbukin si Martin Romualdez, at hindi matutumbok ang pinaka-author na alam naman natin na ang ating Pangulo ang nagpipirma sa lahat po ng budget ng ating gobyerno. Alam niyo yung yung napangalanan na po na Diskaya si Martin Romualdez, ang sabi ni Bongbong Marcos, kailangan naman nating suruin. Diba? David si Bongbong Marcos, alam niya yan. Malinaw na malinaw po yan, mga kababayan. Yun lang po, maraming salamat. And once again, sa ating mga kapulisan, mga sir, magandang gabi po sa inyo. Batid ko po, lahat tayo ay nakangaranas ng matinding paha, matinding korupsyon yung nangyari doon sa Senado na sa Senate, even sa Congress na mga lipak-lipak na pera. Nararamdaman din po yung pasensya na kayo mga sir. And mahalo namin kayo. Magandang gabi and sa ating mga kababayan. Isa pang palakpak sa isang kapatid. Grabe, okay, maraming salamat kapatid. Kanina ka pa dyan magaling ka pala magsalita. Wala hindi tayo magpahang gabi ha. Okay mga kapatid, mga kababayan ha. Pagkita pa natin isang boses na kababaihan. Pagkilala ko sa inyo, isang ito certified isang certified Marcos loyalist. Marcos loyalist ito. Pero ano nangyari? Nabudol. At dito siya kasama natin ngayon. Okay, pinapakilala ko sa inyo. At ito, kilala ko sa pagkasama namin ito sa pagkilos namin sa Comelec noong pa, 2018 pa. Nung ipinaglalaman pa namin yung protesta ni Bongbong laban kay Lenny. That was 2018. So ladies and gentlemen, I'm proud to present to you. Wow, English yun ha. Ma'am Cecil Salvador! Salvador. Kapatid si Alona Alegre, kung kilala niyo si Alona. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kaya ako makita ating mga kapatid ng vloggers dito. Si Ma'am Cecil, nagsalita na. Mga vloggers dito. At ako po pumunta rito. Nandito kami. Ma'am Cecil, kasama ko. Kasama ko si Ma'am Cecil. Wala na po anong magkagrupo. Kailangan magsama-sama po tayo dahil ito po ay laban na po para sa bayan natin. At nakita niyo naman, gaano kawalang niya yung iba nating politiko. Hindi na po, trilyon ang pinag-uusapan dito. Trilyon na po ang pinag-uusapan dito. Na napakalaking bagay po na pwedeng ipagpatayo ng mga eskwelahan o mga para sa edukasyon ng ating mga kabataan. Ganun din para sa healthcare ng ating mga kababayan. Maraming proyekto na pwede sanang magamit para sa ating turismo rin, para bilang source ng ating income. Galing po ako ng Vietnam 2 weeks ago. Napakaganda po ng Vietnam. Napag-iwanan na po tayo sa Pilipinas. Napakamura ng bilihin, napakabait na mga tao. Hawak ko yung cellphone ni Ma'am Cecil. Kayang-kaya po natin yun. Kung hindi po Cellphone niya naka-live, hawak ko. Ninanakaw ng mga walang niyang, walang konsensyang mga politiko ang ating saban ng bayan. Kaya tayo po, kailangan na po tayong kumilos. Huwag na po puro social media lang. Lumabas na po kayo, magsalita po tayo sa kalye. Ipakita natin ang galit natin, ang ating hinaing para sa ating mga kurakot na politiko na walang pagmamahal sa ating bayan. Lahat po tayo, lumabas na po at ipakita ang pagmamahal natin sa ating bayan. Mabuhay po tayo lahat, mabuhay mga Pilipino. At siyempre, protektahan natin, suportahan ang ating pinakamamahal na Vice President Sara Duterte, ang ating susunod na Yan, kanta tayo. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Mati magnanakaw. Mati magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Tayo naman. Tayo magnanakaw. Nanonood sa atin si Ate Weng.
nanonood din sa ate si Jessica Jelly. Hello ate Jessica, thank you for watching. At si ate Sophie Ubusa, thank you for watching. Si ate Serep, Juan Serep, thank you for watching. Chin Chin, thank you for watching. Si ate Marshall Ramirez Barte, nanonood sa atin, thank you for watching. Ingatan po ninyo ang pagpupunan nyo ng informasyon. Si Kalija Senita, thank you for watching. 21 po sa Luneta. Si Ate Gina Turelga, ayan, nakasama natin yan sa Thailand. Napakabait po niyan, sila Ate Gina Turelga. Mabuhay, mabuhay! Lahat po tayong mga Pilipino, lumabusta po ba kayo? Punta na po kayo dito sa rally. At sa September 21 po, meron po tayong napakalaki na rally. Diyan po yan sa Luneta. Magsama-sama po tayo. Ipakita po natin ang pagmamahal natin sa ating bayan. Ay ipakita natin ang ating mga hinanakit, galit natin sa mga kurakot nating mga politiko na walang konsensya, ginagahasa ang ating kaban ng bayan. Walang pagmamahal sa bayan. Ayan. Sa lahat-lahat po, mabuhay po tayong lahat. Ito po yung lingkod, Cecil Salvador. Lagi po nagsasabi sa inyo na panatilihin magandang pag-ugali, pagmamahal sa ating inang bayan. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. At lagi lang po tayong maging masaya, maging positive. Kahit po may mga problema sa buhay, hindi po tayo papabayaan ng Diyos. At tandaan niyo po, lagi lang po tayo magdasal, lagi po tayo magsimba. At bibigyan niya po tayo ng mga tamang tao, tamang solusyon, tamang opportunity para po masolve ang ating mga problema. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. I love you all.